kayo ng konti sa ganap next episode. Pinaghahandaan ko kasi yung birthday gift ko sa ate ko, which is si Mama Marie. So, nagko-collect ako ng mga pictures niya sa Facebook. Habang nagsiscroll ako, ang dami ko nadaanan ng mga pictures ng loved ones niya sa buhay, bukod sa amin. Bigla akong na-realize na wala na pala natira sa ate ko. Yung lola namin na sobrang paborito siya at mahal na mahal niya, wala na. Na hanggang ngayon hindi siya makamove on. Wala na din si Boba at saka si Blackberry. Yung mga aso niya, nasa heaven na din. Si Odi nasa rehab dahil pinili ang bisyo kesa kay ate. Tapos after ng rehab, kinailangan ng paalisin yung kasambahay na ilang taon nang nag-aalaga kay Ate Marie at sa bahay nila dahil pinili din konsentihin si Odi sa bisyo. Tapos, lahat naman ng andon, hindi naman dahil piniling makasama siya. Tulad ni Pai at Kiana, gusto nila sa bahay ko. Kaya lang naman sila doon dahil tumatanggap siya ng consequence na baboy si Pai sa bahay, hindi ko siya kayang i-handle dahil buntis ako. Kaya para sa kanila, parusa yung kasama si Mama Marie. Si Mikay naman, napilitan lang na sumama kay Ate Marie, kaya kasama niya doon. Kasi nagsiselos si Tyronia sa kanya dahil nakakuha niya yung attention ko. Kumbaga, hindi nila choice si ate. Walang napundar na bahay yung ate ko. Hindi ko man lang din siya nabigyan ng fully paid na sasakyan. Katulad nila Harvey at Papi. Meron pang utang. At ang pinakamasakit pa sa lahat, siya yung may pinakagustong magkaroon ng baby. Siya ang nag-alaga sa lahat ng pamangkin at anak ko, including. Pero wala man lang siyang anak kahit isa. Tangay nakawawa naman yung ate ko. Napaisip ako, parang walang kanya. Kasi kahit sa'yo madami siyang kaibigan, at the end of the day, siya lang mag-isa sa bahay niya. Ganon yung pakiramdam niya. Hindi ko kinaya. Bigla akong nag-breakdown.